how's the assessment? Ilan po yung sugatan and tsaka yung damage natin sa infrastructure? Ang damages natin sa infra, ang sugatan is, ang injuries is mga 52 ang mga na-injure na kanina nasa hospital na sila, no? Although wala naman tayong casualties, ang damages is mga barangay hall, may mga damage sa barangay hall, mga government facilities, schools, mga bahay. Up to now, hanggang ngayon, may mga reports na, progress report na dumating, no? Initial reports. Andito naman lahat na na-report na din. Kaninang hapon, nag-conduct kami ng meeting with Disaster Council, kasama ang mga punong barangays para makakuha kami ng datas. Then ang ibang disaster personnel din umakyat sa different barangays, 17 barangays to, para makakuha ng additional datas. Although ang aming ginauna talaga is itong mga roads na madaanan, kasi may mga roads tayo na hindi siya passable. Okay. So kailangan may mga equipment naman tayo na nandoon, no? So para makadaan yung mga tao. Okay. And, yes, ma'am. Mayor, problema natin yung kuryente tsaka yung tubig. Ano na po yung sagot ng water provider tsaka yung electric cooperative? Actually, nakipag-usap ako sa Doreco kanina. Hopefully by tomorrow noon, mabalik nila yung electricity. So isa din na challenges dito yung mga landslide na natatamaan yung mga poste, yung mga linya. Kaya yan ang isa na problema. So pagkuha lang natin yung mga landslide, balik natin yung electricity. Then yung water, tomorrow magkaroon ng assessment kasi ang nangyari, may mga tubo tayo na disrupt talaga sa ilalim, karoon talaga ng problema. So yun yung isa. Ano yung pangangailangan natin talaga ngayon? Actually, ang sa ngayon, ma'am, is kanina kasi nagkaroon ng tsunami alert. Yung mga residents na sa coastal area umakyat sa mga high grounds, no? Though ngayon bumaba naman sila. Talaga una talaga namin ito mga shelter talaga, meron tayong mga shelter na pwedeng sa kanila kasi meron tayong mga totally damaged sa mga bahay. Then of course ito mga relief goods na bigay agad tayo. So meron man tayong stock, so hinahinay namin pa-distribute na rin. Naka-distribute na rin kami ng partial. So, yun, ma'am. Okay. Sir, paano po tayo babangon ulit yung mga kakailanganin po natin? Do we need the assistance from the national government? Yes, ma'am. Definitely, we need the assistance from the national government. Kasi hindi lang kasi bahay ang pati yung mga kalsada, mga tulay namin. So, malaking damages. No? Siyempre, yung mga government facilities, mga schools, no? And of course, yung mga kabahayan na nagkaroon ng totally damage. Pati yung mga roads na going to another barangay, medyo nahirapan kami dahil nagpagsak na yung baba talaga yung road. Talagang mahirap kailangan ma-repair agad. Kailangan na po yung quick response fund natin? Kailangan na po? Yes po, nakadeclare na po ako ng state of calamity kanina. Nag-declare na kami, which is lahat ng barangay kasi affected dahil ito kasi ang epicenter. Bago lang nga, nagkaroon ng aftershock 6.9. So, kailangan agad yan na So, by tomorrow, labas kami ng mga pwede natin ma-purchase para matulungan natin yung kababayan namin sa Manay. Sir, magkano yung QRF natin? Hindi masyado akong sige, mamaya na lang po. Sa ngayon, sir, patuloy po yung ating pagbibigay or yung assessment natin sa lawak ng pinsala. Yes po, ma'am. So, lahat sila is meron tayong initial report, partial report, and ongoing report. Kaya ganun, overtime kami. Kasi, ang maganda lang dito kasi yung communication natin hindi naputol. Okay. Mayroon pa rin signal. So, huli makasubmit agad sila. Yung evacuees, mga residente nasa evacuation center? Ang iba nasa evacuation pero kanina bumaba na sila. Okay. Kasi nga, ang kanilang worry is itong tsunami. Doon nung nag-lift na nawala ng tsunami, bumaba sila. Although ngayon ang problema is parang nagkaroon na naman ng 6.9 na lindol. So parang mayroon na naman tsunami advisory. Hopefully, nang ready ating mga truck para kunin sila, idala sila sa evacuation center and
And doon, I will personally check, no? Makabigay agad kami ng mga initial, makabigay agad tayo ng mga tulong sa kanila. How's the municipal hall? May damages talaga sa baba, no? Yung bago namin municipal hall, meron din. So, yun ma'am. Hindi pa magagamit until Monday? Hindi siya pwede ma'am kasi kanina kasi inuna namin yung mga bridges like ano to, though tingin ko i-assess pa namin bukas yung bagong municipal hall, although ngayon dito ako sa OPSEN, dito kami nag-conduct kaya ng meeting, Okay. no? Kasi ang problema kasi ang aftershock, kung gagamitin mo yan tapos meron yung mag-shake na naman siya, medyo delikado. Oo. So, hindi natin gagamitan. Saan po tayo mag-uopisina? For the meantime, dito ako sa OPSEN, Okay. sa Operation Center ako muna. Kasi yung aftershock ang ginaalala ko. Okay, paano naman po yung mga nasa danger zone, landslide prone areas? Yun nga, nagkaroon na kami ng preventive evacuation sa kanya, pa-evacuate na natin sila sa mga ganun na mga lugar, lalo na malapit sa mga dagat dahil nga dito sa aftershock posible magkaroon ng tsunami alert. Kasi may iba mayor bumabalik Yes, sa mga bahay nila. So, pinagbabawalan po ba natin? Yes ma'am, ang iba is pinagsabihan na wag muna. Tapos lalo na yung mga lugar na yung kanilang bahay located sa landslide prone area, hindi namin pinababalik. Alright. Although yun sila, may mga kamag-anak din sa na hindi din delikado yung situation. Kaya ang iba nandun sa kamag-anak na nag-stay. Okay. Mensahe na lang, Mayor, sa mga, especially sa mga constituents mo, mga residente. Yes, importante lang no na mag-ingat tayo parati, always presence of mind. Importante talaga yan. Of course, ay yung mga lugar na alam natin na delikado na, iwasan natin yun. No? And sa national government, no, may kami ng tulong no, na tulungan din kami dito sa Panay dahil nga ito yung epicenter ng lindol dito. Alright. Thank you po, Mayor.